Andrea. Agad ko siyang niyakap the moment she opened the gate of her house for me. Umagulal ako sa kanyang balikat, at maagap naman niyang hinagod ang likod ko. Nakaalis na siya, Carla, I sobbed, hindi ko na siya naabutan. Andrea, tahan na. Makakasama yan sa baby mo, pag-aalo niya sa akin. I went here straight from the airport. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, at siya na lang ang tangi kong naisip. I already texted Auntie Miriam, na dito muna ako sa bahay ng aking kaibigan. Nagluto si Carla ng hapunan para sa aming dalawa. At kahit wala akong ganang kumain, ay pinilit ko parent. Para sa baby ko. Maaga akong nakatulog dulot na rin ng pagod. Kinabukasan kahit papano, ay naging maayos naman ang pakiramdam ko. Dahil siguro nakapagpahinga ako kagabi. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong sa akin ni Carla, noong kumakain na kami ng breakfast sa kanyang dining table. I'm fine. Nagsuka lang ako ng konti kaninang nagising like usual, sagot ko. She nodded and we continued eating. Salamat Carla ha, sa pagpapatuloy sa akin dito. Umiling siya at ngumiti. Ano ka ba? Wala yun. You're my best friend. And I know you'll do the same, kapag ako naman ang nasa kalagayan mo. Napangiti ako at naglagay na ng butter sa toasted bread. Dinamihan ko nga ang butter. I think it would be more delicious kapag ganoon. Kung puro butter na lang kaya kainin mo, natawa si Carla nang makita ang ginagawa ko. I looked at her at napatawa na lang din. I don't know. Ito siguro ang gusto ng baby ko. I smiled, touching my belly. Tumango siya at ngumisi. Magkaibigan talaga tayo no. Kita mo, halos sabay pa tayong nagbuntis, she laughed. Natawa din ako sa sinabi niya. Oo nga nauna ka lang ng ilang buwan. Sabay na kaming nagtawanan. Tumikim siya. Ano na ngayon ang gagawin mo? I sighed. Susundan ko si Hector sa Spain. I said with finality. Bahagya siyang nagulat sa desisyon ko. Really? Tumango ako. Yes. I'll do this for our baby. I'll do this for us. Tumango-tango siya at unti-unting napangiti. Mag-iingat ka sa biyahe, then, she grinned. Dalhan mo na lang ako ng pasalubong pagbalik nyo. Natawa na lang ako sa pahabol niyang biro. Pinuntahan ko si Anthony sa kanyang condo unit, makalipas ang ilang araw. Kabado ako ngunit alam kong kailangan kong gawin iyon. I needed to talk to him. Kailangan ko pa rin ipaliwanag ang side ko. I explained to him everything. Ang tungkol sa nakaraan namin ni Hector, at ang pagbubuntis ko. I was crying while I am saying sorry to him. Naging mabuti sa akin si Anthony. Hindi niya deserve ito mula sa akin. Ngunit bukod sa paghingi ng patawad, ay wala na akong madugtong pa doon. Nang paalis na ako sa kanyang unit, ay siya namang pagdating ng halos hindi ko inasahang tao, ang babaeng kinuha naming wedding planner was also a bit shocked when she saw me. Kagaya ng reaksyon ko nang makita rin siya. Sa huli ay iniwan ko rin sila doon, at hindi na nang himasok pa. Salamat Tanya, I told her matapos niyang maibigay sa akin ang address ni Hector doon, sa Barcelona, Spain. Nagkita kami sa isang malapit na resto. Handa na ang flight ko at passport. Pati ang luggage na dadalhin ko sa biyahe. Nakausap ko na rin si Dr. Redot and she told me na ayos lang naman daw kung magta-travel ako. Huwag mo na lang munang sabihin ito kay Hector, bilin ko sa kanya. It's not that I want to surprise him or something. Sa totoo lang ay kinakabahan ako at medyo natatakot. Paano kung nagalit pala siya sa akin? Sa pagtatiboy na ginawa ko sa kanya. Paano kung hindi na niya ako mapatawad? But I'm willing to do everything, para mapatawad niya ako. Para mabuo naming muli ang aming pamilya. Lalo na ngayong magkakababy na kami. Tumango si Tanya at ngumiti. Basta tumawag ka kapag nandun ka na. O kung may kailangan ka pa. Mag-isa ka lang babiyahe at buntis ka, aniya. Nasabi ko na rin sa kanya, ang pagbubuntis ko nga sa anak namin ng boss niya. Napangiti ako sa concern niya para sa akin, at sa baby ko. Thank you Tanya. She smiled. Sumimsam ako sa aking fruit shake. I just hope maayos agad namin ito ni Hector, at pumayag siyang bumalik kami rito sa bansa. But if he want na doon na lang kami manirahan ay ayos lang din. Anywhere with him would be fine with me. As long as we're together. Kasama na syempre ang magiging anak namin.
Ito ang unang pagkakataon kong makatapak sa Espanya. Agad akong kumuha ng transportation, para maghatid sa akin sa address ng bahay nila Hector dito sa Barcelona. Maaga pa nang makarating ako. Isang tagapagsilbi ang naabutan ko sa malaking bahay. And she's also a Filipina. Inisip kong nasa trabaho pa si Hector, at hihintayin ko siya rito. At pagdating niya mamaya ay mag-uusap kami. I'm Hector Saavedra wife. Pakilala ko sa kasambahay na naroon. Kumunat pa ang noo nito sa akin, at may pagdadalawang isip. Ngunit pinapasok niya pa rin ako, at pinaghain ng merienda. Pasensya na po kayo ma'am, at bago lang ako. Wala rin nababanggit sa akin si Sir Hector Anito. Tumango ako at ngumiti sa may kabataan pa namang kasambahay. Ayos lang mga anong oras makakauwi si Hector. Kumunat muli ang noo nito sa akin. Hindi po ba kayo nagkausap ni Sir, bago ka dumating dito ma'am? Ngunit agad din niya natutap ang bibig, nang siguro'y maisip na nanghihimasok na siya. Pasensya na po. No, it's okay, umiling ako. Hindi din kasi talaga alam ni Hector na darating ako. Ay, surprise po ba ma'am? The innocent maid grinned. Napangiti na lang ako. Sinamahan ako ng katulong sa kwarto ni Hector. Naligo ako sa malaki niyang bathroom doon at nagayos. I even put on some makeup. Kinakabahan talaga ako. Baka sa galit niya ay mapalayas niya ako dito. Pero syempre agad kong sasabihin sa kanya na buntis ako, para hindi mangyari yun. Sir, andito po si Ma'am Andrea. Asawa niyo raw po. Pababa ako ng hagdan, nang marinig ang katulong na mukhang sinalubong ang pagdating ng amo niya. Gabi na, just in time for dinner. Ako ang nagluto ng hapunan namin kanina, bago ako nagayos. Nagpatulong lang ako kay Mary, yun ang pangalan ng kasambahay. Lumakas ang pintig ng puso ko, Hector here. Kabadong-kabado ako habang pababa pa ng engranding hagdan. Nagangat ng tingin si Hector, nagtagpo ang mga mata namin, habang pababa ako. I feel like my heartbeat just doubled, it's already fast rhythm. Para bang lalabas na ang puso ko sa aking dibdib sa sobrang pagwawala. I missed him so much. Gusto ko na lang tumakbo sa mga bisig niya, at yakapin siya ng sobrang higpit. At langhapin ang mabango niyang amoy. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Alam kong nangangislap na ngayon ang mga mata ko sa nagbabadyang luha. Hector marahan kong tawag sa kanya. But his expression remained unreadable. Kinabahan ako lalo. Pumaling ako sa kasambahay na nanatili dong nakatayo, na para bang naghihintay sa sunod na mangyayari. Bahagya itong napatikhim then she excused herself, at pumasok na sa kusina para maiwan kami doon. Muli akong bumaling kay Hector. What are you doing here? He said coldly. Napalunok ako. Naiiyak na akong tumingin sa kanya. I'm sorry. His face was still void of emotion. Naroon lang siya. Nakatayo at nakatingin sa akin. I became frustrated with the only reaction he's showing me. Hector, tawag ko sa kanya, para magising siya sa halos pagkakatulala niya. I said I'm sorry. I'm sorry. Naririnig mo ba ako? My tears were threatening to fall. Hanggang sa tuluyan na itong bumuhos. Why are you mad? Ako nga itong tinaboy mo diba, Ania? Seryoso pa rin. Umiling ako. I'm not mad, I said calmly. Sorry, humikbi ako. Unti-unti siyang humakbang palapit sa akin. Still serious and his eyes were dark, with controlled anger. Kita kong gustong-gusto niyang manimbat. After what you did. Tinaboy mo lang ako, na para bang wala na akong nikatiting man lang na halaga sa'yo. And then now, you're here in front of me, saying you're sorry. Humikbi pa ako lalo. Galit nga siya sa akin. Sino ba namang hindi Andrea? After what I did, hinabol kita sa airport noong araw ng flight mo. I tried, pero hindi kita naabutan. I sobbed. Something hot ako. Wala na akong pakialam, if I already look like a mess in front of him now. Kung naluso na sa mga luha ko ang nilagay kong makeup. Ang mahalaga sa akin ngayon, ay makapag-explain ako kay Hector at maayos namin ito. Why? He asked after a long while. Panay ang singhot ko, na parang batang umiiyak sa harapan niya. Because what? Ania, tila naiinip. Napayuko ako. Dahil nagsisisi na ako, muli akong nagangat ng tingin sa kanya,
at nakita ang paghihintay niya sa edudugtong ko pa. Pinagsisihan kong tinaboy kita. I was confused of everything. Magulo ang isip ko noon. Hindi ko na malaman ang gagawin. Hindi na ako nakapagdesisyon ng maayos. Halos matigil ang hikbi ko. Nangunot ang noo ko habang nakatingin sa kanya. Sa haba ng sinabi ko ay yan lang ang reaksyon at sasabihin niya. Hector, na-frustrate ko muling tawag sa kanya. He let out a small and tired smile. Pagkatapos ay tuluyan na siyang nakalapit sa akin. His warm palm then touched my cheek. Pumuhos lalo ang mga luha ko, nang muling madama ang haplos niya. Sandali kong naipikit ang mga mata, at nang muling magmulat, ay nasilayan ko pa rin ang gwapo niyang mukha, through my blurry vision. Hindi ka nabagalit sa akin. Am I forgiven? I pouted. Unti-unti siyang napangiti hanggang sa nauwi sa isang ngisi. Lalo akong napanguso. He lowered his head then captured my lips. Nang gaganti na sana ako sa halik niya, ay huminto siya. Muli akong ngumuso, at parang gusto kong magdabog sa pambibiting ginagawa niya. I know what you're doing. Naningkit ang mga mata ko sa kanya. He only smirked at marahan na akong hinela patungong dining area. Kumain muna tayo. I'm really hungry and tired from work, aniya. Nakafocus lang ang mga mata ko sa kamay kong hawak niya, habang papasok kami sa dining. Napapangiti ako. Okay na kami. I'm so glad na napatawad niya lang din ako agad. Pero syempre mag-sorry pa ulit ako sa kanya mamaya. Baka kasi masyado mong sinusub-sub ang sarili mo sa trabaho, sabi ko. He pulled me a chair at naupo na ako doon. Pagkatapos ay naupo na rin siya sa tabi ko. Nahain na ni Mary ang mga pagkain sa mesa. You can say that, sagot niya habang nilalagyan ng pagkain ang plato ko bago ang kanya. Hindi dapat ganon. Magkakasakit kapag pinagpatuloy mo yan, now I'm worried. Actually my plan, he said lazily. Kumunat ang noo ko. What? Tumingin siya sa akin. What do you want me to do? Mas mabuti pang magkasakit na lang ako, at mamatay kaysa araw-araw kong maisip na masaya ka na sa piling ng ibang lalaki. Umiling ako. Muling nagbadiya ang luha sa aking mga mata. You cooked all of these. He's changing the topic. Tumango ako ngunit binalikan ko pa rin yung sinabi niya. Hindi naman ako kahit kailan naging ganito kasaya sa iba, kumpara sa nararamdaman ko, kapag tayo ang magkasama. I honestly told him. I swallowed the lump that was forming in my throat. Hector. I cupped his cheeks. Naramdaman ko sa aking mga palad ang tumutubo ng facial hair niya doon. Hindi halata kapag titingnan, pero ramdam ko ngayong hinahawakan ko na siya. Mahal na mahal kita. I was just confused and lost. And I am so sorry for that. I'm sorry for not choosing you. Pero simula ngayon, ay ikaw na palagi ang pipiliin ko, no matter what the circumstances are. Dahil ikaw na ang pinakamahalaga sa akin, kayo nang magiging baby natin, kinuha ko ang kamay niya, at dinala sa aking tiyan. Ilang sandali pa siyang natulala sa huli kong sinabi. I smiled sa kabila ng nagbabadyang luha. You are, tumango ako. Yes. Nagpakawala siya ng hininga. I giggled a bit at his reaction. Really? Napatayo pa siya, kaya napatayo na rin ako. I laughed. Yes. Oo nga. I knew it. Aniya at mabilis akong niyakap ng sobrang higpit. I hugged him back, ngunit bahagyang nangunot ang noo ko sa sinabi niya. You knew. Pagtataka ko. Kumalas siya sa akin. Naroon pa rin ang labis na tuwa sa mukha niya. I was really hoping for this. Inisip kong ito na lang ang chance na meron ako, para balikan mo ako. My heart hurt at his statement. Umiling ako. Oh Hector, muli ko siyang niyakap. I love you. Kahit wala naman siguro itong baby, ay mahahanap ko pa rin ang daan ko pabalik sa kanya. But still, noong malaman kong buntis ako, ay nagkaroon ako ng lakas, para magdesisyon ng mabuti para sa aming tatlo. Maybe Hector right, dahil din sa baby namin. Our little angel. Kumain na nga muna tayo. I chuckled. I thought you're hungry. Saka gutom na rin si baby. Hinawakan ko ang aking tiyan. Nakihawak din siya doon, at napangiti na lang kami sa isa't isa. Muli kaming naupo, at nagsimula kumain. We shared a great dinner nang together.
Parang pagkatapos ng mahabang mga taon, ay ngayon lang muli ako naging ganito kasaya at kontento. Nanambalik sa akin ang pakiramdam ko noon, sa tuwing magkasama kami. I am always happy. Sa kabila nga ng hindi pa naging maayos agad na simula namin noon, masaya na akong nakakasama siya sa iisang bubong. This is home for me. Kahit narito pa kami ngayon sa Espanya, o kahit saan pa man lupalop ng mundo. Basta't kasama ko siya, I'm home. Totoo nga yung sinasabi nila. It's not the house where we live in. Nasa mga tao iyon, na nakakasama natin sa loob ng bahay na ito. It's the ones who mattered to us the most. They are our home. At si Hector at ang magiging anak namin ang bahay na uuwian ko palagi. Simula ngayon. Pagkatapos ng dinner ay umakyat na kami ni Hector sa kwarto. Hawak kamay kaming pumasok doon, at hindi maitatanggi ang kaligayahang nadarama ko ngayon. Para akong nakalaya sa lahat ng sakit. I'll just take a quick bath, he kissed my forehead. Mauna ka nang magpahinga, okay. Tumango ako at pumasok na siya sa bathroom. Ngunit hindi ako agad nakatulog. Parang gusto kong hintayin muna siyang makatabi rito sa akin. At uunan ako sa kanyang dibdib, hanggang sa makatulog ako, as his fingers brush my hair gently. Kagayel noon, lumabas siya sa bathroom, na tanging isang puting towel lang ang nakapulupot sa kanyang baywang. I bit my lower lip, as I watched him move. Nakaupo lang ako sa gilid ng malaking kama, at hinihintay siya. Walang pagdadalawang isip niyang tinanggal ang tuwalya sa harapan ko. Bahagya akong napasinghap sa gulat. He smirked seeing my reaction. I pouted. Tanging boxers lang ang sinuot niya, at lumapit na siya sa akin. Yumuko siya and put both his hands at the bed's edge. Kinukulong ako sa gitna. Tiningala ko naman siya. Then he lowered his head to give me a kiss on the lips. Unti-unti kong naipikit ang mga mata, nang nagsimulang gumalaw ang mga labi niya sa akin. I miss you, bulong niya when our lips parted. Parang inaantok pa ang mga mata ko, habang nakatingin sa kanyang labi. I want him to kiss me more. Please baby. I miss you too so much. Ako na mismo ang humila sa kanya, para muli kaming makapaghalikan. Ngunit ilang sandali pa, ay tumigil siya. Pinangunutan ko siya ng noo. Andrea, you're pregnant, he said in a worried tone. Umiling ako at ngumisi. Okay lang. Pwede naman, then I pulled him again. Marahan niya akong hinaga sa kama. Kusa kong iniyakap ang mga braso ko sa kanya, halos ayokong pakawalan ang malambot niyang labi. I missed him so much na pakiramdam ko ay sabik na sabik ako sa kanya. Bumaba ang mga halik niya sa aking leeg. And down to my collarbones and my front, he kissed me. I call his name repeatedly habang naglandas pa ang kanyang mga labi pababa sa aking tiyan. He left a soft kiss on my tummy. Para bang dinadama niya ang baby namin doon. Napangiti ako habang dinudungaw siya. Naibalik ko lang ang ulo sa unan, when his lips touched my skin. He opened his mouth and I felt his tongue kiss my body. I called his name erotic ally. Hector, I call when I felt myself reached it. Malakas pa ang pintig ng puso ko, at awang ang labi sa paghinga. He kissed it clean, bago muling inangat ang katawan, at muli kaming nagkaharap. His passionate kisses on my lips resumed. While my hands moved to touch him. I heard his manly sound. I grinned at pinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Bumaba muli ang mga halik niya sa leeg ko, at nabitawan ko ang kanya, when his mouth owned me again. Panay ang bulong. Umayos siya ng maigi sa aking katawan. And then slowly I felt him embrace me. Napakapit ako ng mariin sa kanyang matipunong braso at likod. I even dug my nails on his back dahil sa nararanasang saya. Hector, napapasayaw kaming pareho sa tugtog na aming naririnig. Nagsimulang lumakas ang tunog niya, na huminto na ako at nagpaubaya. Nararamdaman ko na ang nagbabadya kong pagsabog dahil sa sayang nararamdaman. He felt it too kaya lalo niyang diniinan at binilisan ang pagsayaw. Wala nang mapaglagyan ang mga ingay ko. And his groans just added to trigger my happiness. Dito na ba tayo titira? Marahan kong tanong habang pinapasadahan ng mga daliri ang mananipis na buhok sa kanyang dibdib. Nakahiga at nakaunan din ako doon. His strong arm was wrapped around me,
habang ang isa naman niyang braso, ay nasa likod ng kanyang ulo. His armpit is proudly showing. I felt him kissing my forehead. Is that what you want? Niyang tanong din. I want. Sagot saglit akong nag-isip, ayos lang din, pero mas gusto ko sa bansa natin. Nandun ang pamilya at mga kaibigan natin Hector. Sa huli ay nagpasya kaming babalik nga sa bansa. May mga aasikasuhin, at tatapusin lang siya rito sa Espanya, at pagkatapos nun ay makakabalik na kami. Magpapatayo na rin tayo ng bahay pagbalik natin. At habang hindi pa natatapos, ay sa penthouse muna natin tayo titira. Is that fine with you? He murmured against my forehead. Halos hindi na niya tinanggal ang labi doon. Oo naman, sagot ko. Anywhere will be fine with me. As long as we're together. Nakangiti akong nagangat ng tingin sa kanya. Ngumiti rin siya, at inabot ang aking labi to give me a gentle kiss. Pinuksan niya ang drawer ng bedside table. Napatingin din ako doon, nang may kinuha siyang isang maliit na box. At mukhang alam ko na ang laman nun. Pinuksan niya ito, at kinuha mula sa loob ang isang singsing na may maganda, at makinang na diamante sa gitna. Ito marahil ang ring na dapat, ay ibibigay niya sa akin noon. Hindi nga lang natuloy, dahil sa mga narinig ko sa opisina niya ng araw din iyon. Magpakasal tayo ulit, he said, kissing my forehead again. Naramdaman ko ang nagbabadyang luha sa aking mga mata, habang nakatingin sa singsing na kakasuot niya lang sa daliri ko. Kasal pa rin naman tayo. I said, a matter of fact. Dahil hindi ko naman pinasa yung annulment papers namin, na may pirma na niya, what did you do to the papers I signed then? Sumimangot ako, nasa singsing pa rin ang mga mata. Tinapon ko sa basurahan. I answered. I heard him chuckle, at may panggigigil na hinalikan ako sa pisngi. Napangiti na lang din ako kalaunan. At lalo ko pa siyang niyakap, ipinikit ko ang mga mata dulot na rin ng antok. Kinabukasan ng magising ako, ay may suot na akong panloob, at malaking shirt ni Hector. Wala na siya sa tabi ko, at mukhang late na rin akong bumangon. Lumabas ako ng kwarto, at tuloy-tuloy siyang tinungo sa may kusina. Ang sabi ng kasambahay, ay nagluluto raw ito ng agahan. Naabutan ko nga siya roon nakaharap ang stove. Dumiretso ako sa kanya, at niyakap siya mula sa likod. Inhaling his scent, saglit pa siyang natigilan sa ginagawa sa presensya ko. Good morning, nilagay niya ang braso sa aking likod, at sinalubong ng halik ang noo ko. Morning, malambing ko namang tugon sa kanya. His other hand was holding the spatula. Napangiti ako. He's cute. Ang aga mong nagising. When I woke up ay wala ka na sa tabi ko. I pouted. Ngumisi siya ng masulyapan ng aking mukha, at nakita ang ekspresyon ko. He kissed my cheek. Sorry. Sa susunod ay hihintayin na muna kitang magising. Nakanguso pa rin akong tumango-tango. Pinasyal ako ni Hector sa buong Barcelona, at sa iba pang lugar sa Spain. And I enjoyed it so much. Lalo na at kasama ko pa siya. Nagsabi ako kay Auntie Miriam, noong pauwi na kami ng Pilipinas. Sinabihan niya akong dumiretso sa bahay, kung hindi pa naman raw kami ganoon kapagod ni Hector sa biyahe. She wants us to have lunch with them. At para formal na rin niyang makilala ang asawa ko. Tinugunan ko naman iyon, at sinabi kay Hector. Kaya paglapag ng eroplanong sinakyan namin sa bansa, ay dumiretso na kami sa Forbes. Sinalubong ako ng yakap ni Auntie Miriam. Behind her was his husband and Scott. Niyakap ko rin si Uncle at ang aking pinsan. Auntie, si Hector po, pakilala ko sa kanila. Magalang na naglahad ng kamay si Hector kanila Uncle. Ngumiti ang tiyahin ko sa kanya. Pagkatapos ay niyaya na kami nito sa may dining area para makapagtanghalian. Hector was about to open the room's door for me, nang kusa itong bumukas. Bumungad sa amin ang isang matangkad na lalaking doktor. Base sa suot nitong puting lab gown, bahagyang nangunot ang noo ko. Lalaki pala ang OB ni Carla. Hindi ko halos malaman ang sasabihin. She's inside, anang doktor. Tumango ako at tumabi na ito, para tuluyan kaming makapasok ni Hector sa loob. Naabutan ko si Carla na nakasandal sa headboard ng kanyang hospital bed, at nasa bisig ang isang newborn baby.
Lumapit ako sa kama niya, at dinungaw ang baby na nabalot sa kulay pink na lampin. Napangiti ako. Congratulations, Carla, sabay ngiti ko sa aking kaibigan, at inayos ang mga takas niyang buhok. Medyo nanghihina pa siyang ngumiti din pabalik sa akin. Salamat, Andrea. Ikaw din. Congrats sa nalalapit ninyong kasal ni Hector. Tumango ako sa sinabi niya. Sa likod ko ay si Hector na dinungaw rin ang natutulog pa na baby girl. I think she looks like her father. Pang-aasar niya kay Carla. Nangangisi ko naman siyang binalingan at sinaway. Nakita ko ang pagsimangot ni Carla. How did you know? Kilala mo ba ang ama ng baby ko? Halos mag-roll eyes siya sa asawa ko. Well, hindi mo kamukha eh. So I assume, Hector shrugged. Which is a good thing also, na hindi sa'yo nagmana. Magandang bata, he even added. Siniko ko na. Pinipikan pa talaga niya si Carla. Whatever Hector Saavedra, ba't mo pa ba binalikan to Andrea? Mukhang hindi naman deserving. Nakangising ganti ni Carla sa asawa kong agad sumama ang tingin sa aking kaibigan. Ngunit natawa lang si Carla sa reaksyon nito. Nakangisi ko na lang hinalikan sa pisngi ang asawa ko. Mahal ko sabi kong nakatingin sa kanya. Bumaba din ang tingin niya sa akin, at lumambot ang ekspresyon ng mga mata. I smiled more. Kung pinuntahan niyo lang ako rito, para inggitin ako sa pagiging sweet niyo, ay mabuti pang umuwi na lang kayo, ani Carla na bahagyang nagpatawa sa akin. My husband just smirked at my best friend. Nang araw din yun pagkatapos naming manggaling sa hospital, para bisitahin si Carla, ay dumaan naman muna kami sa cemetery bago umuwi. Dadalawin namin ang aking mga magulang at mama ni Hector. Papa, Mama, pasensya na po kayo kung ngayon lang ulit ako nakadalaw, panimula ko matapos lumuhad sa harap ng kanilang puntod. Sa tabi ko ay si Hector, na siyang naglapag ng dala naming basket ng bulaklak. Nagsindi rin kami ng kandila. Marami po ang nangyari, pero maayos na po ang lahat ngayon, bumaling ako kay Hector at ngumiti. He looked at me at binalik ang ngiti ko. Muli akong nagbaba ng tingin sa puntod ng aking mga magulang. Ilang araw na lang po, bago ang muli naming pagpapakasal ni Hector sa simbahan. Hinawakan ko ang aking tiyan, at naramdaman ang maliit pa lang nitong umbok. At magkakababy na rin po kami. Magiging ina na po ako pa. Magkakaapo na po kayo, naramdaman ko ang pagbabadya ng luha sa gilid ng aking mga mata. I miss my parents. How I wish na sana ay narito pa sila ngayon. Na may hahatid pa ako ni Papa sa altar, at mapapayuhan pa ako ni Mama sa pag-aalaga ng baby at pamilya. Sana lahat ay marunong pahalagahan ang kanilang mga magulang. Dahil nag-iisa lamang sila, at hinding-hindi mapapalitan. Our parents might not be perfect, but I know their love for us is unconditionally. Hindi naman natin mapipili, kung sino ang ating magiging mga magulang. Kaya dapat ay tanggapin na lang natin sila ng buo, at walang pag-aalinlangan. Iba't iba ang klase ng mga magulang na mayroon tayo. At iba-iba rin ang way nila ng pagpapalaki, at pagpaparamdam ng kanilang pagmamahal sa atin. And all we have to do is to understand that and appreciate them wholeheartedly. Kagaya ng pag-iintindi nila sa ating flaws at imperfections. Pinanghihinayangan ko na maaga silang kinuha sa akin. Bata pa ako noon, at pakiramdam ko, ay hindi pa ako nakakabawi sa kanila, at hindi ko pa rin naiparamdam ng buo ang pagmamahal ko sa kanila, noong nabubuhay pa sila. Sana noong mga panahong nabubuhay pa sila, ay naramdaman nila Mama at Papa, na mahal ko sila, at laking pasasalamat ko sa Diyos na sila ang aking naging mga magulang. Dahil walang araw o oras at minuto noon, na hindi nila pinaramdam ang labis at unconditional nila na pagmamahal sa akin. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Hector sa aking tabi. Tinala niya ako sa kanyang dibdib. May pamatak na luha sa aking mata. I felt him kissing the top of my head. Napapikit ako at dinama iyon. We also visited my mother's grave, pagkatapos naming mabisita ang puntod din ng mga magulang ni Andrea. Bukod sa aming mga magulang ay may pagdadalhan pa ako kay Andrea. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang tungkol sa panganay namin. Na kahit papano ay maayos itong naipalibang, Hector, hindi halos maalis ang tingin niya sa puntod, na nasa aming harapan. Nanatili siyang nakatayo at halos manigas sa kinatatayuan, habang nakadungaw doon.
I hugged her from behind. Nilapat ko rin ang aking labi sa balikat niya. Makaraan ang ilang sandali, ay narinig ko ang paghikbi niya. My heart hurt. Umayos ako ng tayo, at marahan siyang hinarap sa akin. There were already tears in her innocent eyes. Paano? Umiling ako. I started wiping her tears. It hurts me so much seeing her cry. Seeing her hurt. Kung maari lang sana na ako na lang ang masaktan, at huwag na lang si Andrea. Mas nasasaktan ako na nasasaktan siya. Before your uncle died, ay nasabi niya sa akin ang tungkol sa pagpapalibing niya sa anak natin, I explained. Marahan siyang tumungo, at bumaling muli sa puntod ng panganay namin. I brought her to my chest and gently hugged her. Hinalikan ko ang kanyang noo. Yamakap din siya sa akin pabalik. Naalala ko ang araw na yun, Hector, mahina siyang humikbi. I hugged her more, hoping to take away her pain through the warmth of my embrace. Noong dinala ako ni Uncle sa isang babae. Bata pa ako noon, at halos walang kakayahang ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong nagawa, maaring hindi ko pa alam ang mga gagawin noon, Hector. Maaring hindi pa ako handa. Ngunit ang sigurado ako noong mga panahong yun, ay minahal ko na ang anak natin, Hector. Mahal na mahal ko siya, hindi man siya nagtagal sa sinapupunan ko. Mahal na mahal ko ang panganay natin. Kumigpit ang yakap niya sa akin. I kissed her forehead repeatedly. Forgive me, Andrea. Ako dapat ang pamrotekta sa inyo ng anak natin noon. I guiltily said at puno ng pagsisisi. Matagal na kitang napatawad, Hector. Forgive yourself, too. Let's forgive the past. Let's forgive ourselves. Ani Andrea, habang nanatili kaming nakayakap sa isa't isa, sa harap ng puntod ng aming panganay. Ipinikit ko ang mga mata, at binaon ang mukha sa pagitan ng kanyang leeg at balikat. Contentedly inhaling her sweet scent. Kanina noong nasa puntod kami ng kanyang mga magulang. I also asked for their forgiveness and blessing. Forgiveness for all the pain I inflicted to their daughter. At nangakong hindi ko na muling sasaktan pa si Andrea. She already had enough. At simula noong sinundan niya ako sa Espanya, and fate gave us the chance to be in each other's arms again, ay pananggako ko nang hinding-hindi na siya masasaktan pang muli sa piling ko. I will shower her with all the love she deserves. I will be her husband and lover. At magiging mabuti akong ama sa magiging mga anak namin. Walang araw, oras, minuto o kahit pa segundo, na hindi ko ipaparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Because that's the kind of love she ever deserves. Thank you, Andrea. I whispered to her. Nanatili pa rin kaming magkayakap doon, para saan naman? She innocently asked. Napangiti ako. My sweet and innocent Andrea. I wish if we'll have a daughter, she'll look just like her mom. At kagaya ng mommy niya, ay ituturing ko rin siyang prinsesa. Of course her mommy would always be my queen. For everything, I kissed her forehead. It broke me so much matapos noong gabing nagmakaawa ako sa kanya. Hindi ko siya sinukuan. I just let her go. Mahal na mahal ko siya. But if she'll just continue to get hurt, dahil sa akin ay mabuti pang ako na lang ang masaktan, at maging miserable. I just thank God so much for bringing her back to me. I thank fate for the chances it gave me. Kahit papakiramdam ko, ay hindi ko na-deserve. Sobrang sakit pa rin isipin hanggang ngayon, na akala ko'y magtatapos na kami doon. Na hindi na siya mapapasakin. I will never risk this chance anymore. Smile. Ang photographer sabay click sa kanyang camera. Ngunit imbes na ngumiti nga sa harap nito, ay bumaling lang ako kay Andrea sa aking tabi. Siya yung nakaharap, at ngiting-ngiti sa camera. A smile also broke on my lips seeing her smile. Good shot, puri ng isa sa mga kinuha naming professional photographers. Hindi ko halos maalis ang tingin kay Andrea. Habang abala lang naman siya, sa pag-post sa mga kamerang nakapalibot sa amin. We're having our prenuptial photoshoot, para sa nalalapit naming church wedding. Mabilisan nga lang ang mga pagpaplano, dahil nahahalata na rin ang tiyan niya sa mga nagdadaang araw. But still I made sure that it would all be perfect for my Andrea. I hired the best organizers in the country anyway. We were both seated on the grass sa magandang hardin na ito. I was wearing a plain white polo long sleeve,
na naka-unbutton ang mga naunang butones sa dibdib. While Andrea looks like a goddess in her long and simply white off-shoulder dress. Nakalugay lang ang kanyang buhok na bahagyang kinulot-kulot, para magkaroon ng arte. She's also wearing a big flower crown. Mukha talaga siyang diyosa na itinabi rito sa akin na isang mortal. What are you thinking? Nakangiti niyang baling sa akin, nang siguro'y mapansing nasa kanya lang ang buong atensyon ko. And I love that smile. Mas lalo lang yata akong nahuhulog. Imbes na sagutin ay niyakap ko lang siya ng mahigpit, habang nasa ganoong ayos pa rin kami. She just giggled a bit. Patuloy lang naman sa pagkuha ng mga litrato. Ang mga photographer sa paligid. I think puro na lang stolen shots ang nakukuha nila sa amin. Andrea would be the most beautiful bride sa araw ng kasal namin. I was sure of that. Indeed, it happened today. Ramdam ko ang pagbabadya ng luha sa aking mga mata, habang nakikita siyang nakangiting marahang naglalakad palapit sa akin sa altar. Beautiful is an understatement to describe how she exactly looked on this very moment. Siya lang ang tanging babaeng minahal at mamahalin ko. I can't imagine a life without her anymore. She's the one who gave me light, when my life's already on its darkest point. Hindi ko pa alam kung ano ang pag-ibig noon. Kung paano ba magmahal. At magmahal ng tama. Siguro ay dahil ako mismo wala noon. Pakiramdam ko ay pinagkaaitan ako nito. Until I met Andrea. She was very young back then. Nasa high school pa lang siya noong magsimulang tumibok ang puso ko para sa kanya. Hindi ko nga rin alam noon, na capable pala akong magmahal. Maybe that's because she showed it to me first. Pinakita niya at ng kanyang pamilya sa akin, kung paano magmahal. At ang kahalagahan nito, dahil mismong sa pamilya ko, ay hindi ko iyon makita noon. Hindi kagaya ng nakita ko noon sa mga magulang ni Andrea. Ang mayroon sa parents ko. Hindi halos kami inuuwi ni Dad. Palagi namang nakakulong lang si Mommy sa kwarto nila, at madalas kong marinig at maabutan ang pag-iyak niya. She was miserable. Ang alam ko ay kinasal lang sila ni Dad, para sa business. But I knew my mom loves my father. Ngunit hindi iyon nasusuklian ng ama ko. Lumaki akong ganoon ang sitwasyon sa bahay. Until one day, hindi na siguro kinaya ni Mommy. She commit suicide. Wala akong nagawa. I was just a boy. Then my father decided to marry Tita Lucille, his secretary. Habang unti-unti akong nagkakaisip, ay lalo din lumayo ang loob ko sa aking ama. I blamed him for my mother's death. But it's all in the past now. Nagkausap na kami ni Dad at nagkapatawaran. Kung nasaan man ngayon si Mom, I know she's happy for me. Papakasalan kong muli ang babaeng mahal na mahal ko, at magkakaanak na rin kami. I forgive everyone. I forgive the past. I forgive myself. I learned that it's the only way for us to be able to move forward. And be completely happy. To forgive, and accept. Pinatong niya ang kanyang kamay sa palad ko. Sinalubong ko siya ng halik sa noo noong malapit na siya sa altar. In her I learned na wala pala talagang halaga ang galit. Parang nilagyan niya ng mga makikinang na bituin. Ang madidilim kong gabi. Itinuro sa akin ni Andrea ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang halaga ng pagmamahal, na ang pagpaparaya ay magiging worth it din sa huli. It's been years since our second and church wedding. Simula noong pareho kaming nangako ni Hector sa harap ng Diyos, na mamahalin ang isa't isa until our last breaths. Parang kailan lang din noong todo alaga pa sa akin si Hector, habang pinagbubuntis ko ang panganay namin. Ganoon pa rin naman siya noong magbuntis ulit ako sa bunso namin. Hector nothing but a perfect husband. And father to our beautiful children. Lumabas ako ng bathroom, matapos makapag half bath. Tanging robe lang ang suot ko. Bahagya na lang akong napatili, nang salubungin ako ni Hector ng mga halik niyang may halong panggigigil. I just giggled. We're already on our heated moment, nang makadinig ng magkakasunod na katok sa pinto ng aming kwarto. We both stopped. Naririnig ko na rin ang boses ng mga anak namin sa labas. Naiiling na bamantong hininga na lang si Hector. I just grinned. Tinungo niya ang pinto, at mabilis naman akong nagbihis ng sedang pantulog ko. Inabot ko rin ang aking silky robe at sinuot.
Pumasok sa silid ang aming panganay na si Charles, kasunod ang 3 taong gulang na nakababatang kapatid si Alexa. Nakangiti kong sinalubong ang aking mga anak. Charles looked exactly like his daddy. Si Alexa naman ay buhok at labi lang ang namana sa akin. The rest ay kay Hector pa rin. Agad sumampa sa ibabaw ng malaking kama ang 2 bata. Tinabihan ko na rin sila doon kasunod ang daddy nila. Natakot na naman ba kayo sa kwarto ninyo? Tanong ko sa kanila, habang nilalagay sa likod ng tainga ni Alexa ang mga takas niyang buhok. Umiling si Charles. No. Si Alexa lang, gusto niya pa rin tumabi sa inyo ni Dad. I nodded in understanding. 3 taong gulang lang ang baby girl namin, kaya madalas naghahanap pa rin ito sa amin ng daddy niya. Hiniga ko na doon ang mga anak namin. And started humming to lull them to sleep. Medyo late na rin kaya agad din nakatulog ang mga bata. Nagangat ako ng tingin kay Hector. He already has this naughty smile on his tempting lips. Just rolled my eyes ngunit nangingiti rin. Iniisip niya sigurong pwede na naming ituloy ang nasimulan kanina sa bathroom. It's late, Hector. Maaga pa akong gigising bukas, para asikasuhin kayo ng mga bata. I told him. He pouted a bit ngunit tumango rin. Napangisi na lang ako. Babawi na lang ako, promise, sabi ko pa. I then saw my husband smirking. Nangingiting napailing na lang ako. Lumapit siya saglit para maabot ang mga labi ko, at mabigyan ako ng isang goodnight kiss. I smiled. Pinagmamasdan ko si Hector at ang mga anak namin, habang mahimbing na ang kanilang tulog. It filled my heart with joy and contentment, as I watched them this peaceful in their sleep. In this world, there would always be choices. Choices that would make us decide. Minsan ang hirap pa talagang mamili. Ang kailangan lang ay piliin at alamin mo kung ano o alin ang mas mahalaga sa huli. What's worth fighting for? Ilang beses akong nasaktan, dahil sa lalaking pinili kong mahalin. Dumating na ako sa puntong halos, sinukuan ko na siya. Ngunit sa huli ay na-realized kong hindi din pala ako magiging masaya, kapag pinili kong tuluyan siyang mawala sa akin. Lahat ng sakit, lahat ng paghihirap, all the sacrifices, and all the tears I've cried, are all worth it, dahil sa huli ay naging masaya ako. Sa piling ng lalaking pinili kong mahalin, at sa pamilyang binuo namin. Patuloy kong pinagmasdan sa kanilang pagtulog si Hector at ang mga anak namin. They are my happiness. Madalas kasi yung mga taong labis na makakapanakit sa iyo, is the same person who can make you completely happy. Sometimes, we just need to feel the pain to find our worth. The end.